May costume. Kali ka mag-Santa ka, dali. Santa costume si Loki. Hi guys! Merry Christmas! Today is Christmas Eve, so Merry Christmas sa lahat ng mga viewers, especially sa mga katulad ko na solo living, yung mga malayo sa family, mga OFW, nag-migrate na sa ibang bansa, or yung mga mag-isa ngayong Pasko. So, for today's episode, papakita ko lang sa inyo yung simpleng Noche Buena na i-prepare ko as a solo liver. Ang lulutuin natin, we have fruit salad, tapos carbonara. Bumili din pala ako ng hipon. Hindi ko pa siya napalambot, pero last na natin lulutuin to. And meron tayong ham. And para naman sa mga dogs ko, gagawa ako ng simpleng chicken para meron din silang handa ngayong Pasko. I'm trying this Sunbest fruit cocktail. 120 yata to. So, hindi sobrang dami ng pineapple, pero parang more on pear. Pear ba tong color whites? Good thing meron tayo ditong pineapple slice. Kasi masarap din naman sa fruit salad yung may pineapple. Kaya lang itong brand na to, as in wala siyang pineapple. Binili ko to dahil kay Baekhyun, di ba nga, yung kanta niya, pineapple slice. So parang na-addict ako sa kamakain ako ng buo-buong pineapple slices. Meron pa akong peach, corn, and kaong. We will try. So more on puti. May pineapple din pero sobrang konti. So peach, pear, pineapple. Medyo fail kasi masyado siyang malambot. Pero sabi naman dito pwede. So, lagyan na natin yung pineapple slices. Yan. So, dahil meron ng pineapple, mas Pinoy style na siya. Papatuluin lang din. Meron tayong kaong. Hopefully, mas okay siya yung quality. Parang plastic na. Meron siyang strainer sa loob. So, gagamitin ko for the kaong. Okay siya. Worth it. Malambot. Para magamit ko na yung strainer, lagay ko na to dito sa bowl, mixing bowl. So, ang goal natin for today's fruit salad, dito lang. So, hindi sobrang dami kasi nga for solo living lang. And then, rewash ko lang tong strainer. Yung tita ko, sobrang sarap niyang gumawa ng fruit salad. Naglalagay siya ng lychee na jelly. Pero kung wala kang time, ang naisip kong solution or hack, pwede kang bumili ng ganitong nata de coco na lychee flavor para at least meron pa din yung hint ng lychee. So, ayan. Patuluin mo lang siya. Ang reason kung bakit pinapatulo ko yung mga nilalagay ko, kasi especially yung mga nata, ganyan, yung mga nakababad sa water, kapag hinalo mo sa fruit salad mo, minsan nagtutubig siya. So, patuluin mo lang. Ilagay ko naman na tong kaong. Ito, inisip ko lang kung kailangan ba siyang hugasan, kasi medyo may asim na factor, or kasama ba talaga yun sa lasa. So, hinugasan ko na lang yung kaong kasi nung tinikman ko ulit, parang hindi ko na-appreciate na medyo maasim siya. So, patuluin mo lang din to. Alam ko yung iba sa inyo, hindi kayo naglalagay ng corn, pero parang gusto ko kasi siyang lagyan. And then, yung nag-grocery ako, meron akong nakasabay na parang mommy. So, tumitingin-tingin din siya ng corn. Sabi ko, excuse me po, pwede po magtanong, nilalagyan niyo po ba ng corn yung fruit salad niyo? Sabi niya, oo, pwede naman. So, ayan, bumili tayo. Isa-strain din natin to. And then, maganda dito, easy open. Or not. Ayan, easy open. So, strain din natin yan. Guys, masarap to. Lasa siyang mugu-mugu. Pwede ka mag-DIY. So, ito medyo alugin mo lang kasi pag nata, matubig talaga to eh. Ideally nga to, medyo few hours mo siyang papatuluin. Okay. So, hindi lang masyadong maganda itong brand nung fruit cocktail na napili ko. Masyado siyang malambot. Tsaka parang malabsa yung mga fruit sa loob. Pero since wala tayong backup, kailangan natin tong panindigan. Ayan. Ito namang corn. Siguro itong corn, huli ko siyang ilalagay. Kasi nga, hindi ako sure kung masarap ba yung buko salad na may corn. So, later pa, papatuluin ko lang muna. Pang okay na tong lychee nata. Lagayin na natin.
And then, i-drain ko naman itong natural na nata, yung plain lang. We have fresh grapes. Mas masarap pag meron ito. Kung mas may budget ka, sarap talaga. And then, raisin, my favorite. Cheese, syempre. And, of course, buko, guys. So, ito, kanina pa nandun, di ba? Napansin nyo, ba't nandyan? Baka mapanis na. So, ito, tatapon ko na talaga. Kasi, usually, pag gumagawa ako ng mga fruit salad, ito, tip ko naman sa'yo. Huwag kang bibili on the day. Siguro at least, a day or 2 days before kasi minsan nagmamahal tsaka nagkakaubusan ng buko sa palengke. So, kahapon ko to binili. Ang request ko doon sa nagbebenta, sabi ko yung pang buko salad na malambot. Doon talaga ako sa kanila usually bumibili. Pero I guess dahil nga peak season, siguro naubusan sila ng good quality. Masyadong matigas, parang medyo pang nyog na siya. So, hindi ko na pinilit kung ano na lang yung na-scrape ko kahapon, tas nilagay ko sa freezer. Kailangan mo ilagay sa freezer para hindi siya mapapanis. So, ito yung good quality na nakuha ko. So, medyo malambot ng konti. So, yan. 4 more ingredients. So, ito sayang talaga. Pero ang maganda niyan, dahil ganitong quality, madaming buko juice. So, ang nakuha kong buko juice ay ganito kadami. So, 3 buko, 1 puno na 1,000, 1.5 liters. So, 38 pesos lang dito sa amin yung buko. So, worth it naman siya. Ang ganda nga yung mura ng pagbenta nila. Kasi sa iba, diba, parang umaabot na ng 60 pesos ang buko pag ganitong Pasko. So, guys, sobrang tamis niya. Napaka-natural talaga. Yun. Tikman natin. Sarap. Sobrang fresh. No added sugar. Okay, so, maglagay pa tayo ng ingredients. Okay, so, ilagay ko na itong natural na nata de coco. 240 pesos kahapon sa grocery. So, 2 bungkos siya. Itong 1 bungkos para dito sa fruit salad. Ito namang isa para sa handa natin. So, make sure na ang pipiliin mong grapes ay seedless para hindi ka nang magbubuga ng seed. So, ito yung sinasabi ko na kailangan dinidrain mo kasi nagtutubig talaga. So, kahit na-drain natin, nagtubig pa din. I think galing to doon sa mismong fruit cocktail, kasi medyo soggy yung mga fruits. Pwede mo ding hatiin tong grapes para hindi, lalo na kung may mga bata nakakain sa party nyo, medyo nagkakabuhay na yung ating fruit salad. Yan. So, kung ayaw nyo ng pasas, pwede namang skip. Pero ako talaga, pasas is life. Lalagyan ko lang. May buo-buo pa dito. So, lalagyan ko na din ng corn. Feeling ko naman bagay. So, kontian ko lang. Para in case na hindi pala, at least konti lang siya. Dagan ko na lang later. Yan. So, medyo madami-dami na to. And another tip, kung alimbawa, babiyahe pa kayo, ganyan, para sa reunion nyo, huwag nyo muna ilalagay itong buko sa, buko. So, di ba naka-freeze siya? So, keep it frozen. Lagay mo lang sa like cooler or ice box, ganyan. Tapos, pagdating nyo dun sa party nyo, tsaka mo na lang ilagay. So, para hindi ka mahirapan na magpalamig ng fruit salad mo, itong all-purpose cream at tsaka yung condensed, lagay mo na sa freezer or sa ref ng overnight. Ako sa freezer ko siya nilagay kanina. Kasi, pag halimbawa nilagay mo siya ng ganyan galing sa pantry or galing sa grocery, nagtitake time pa siya para lumamig. Yun nga lang pag nasobrahan, nagiging ice cream. So, medyo naging ice cream na siya. Kasi, creamy na yung all-purpose mo. Mas masarap sa salad yung mas madaming cream. Gusto ko sa dessert yung kahit na alam mong something sweet siya, yung hindi overpowering yung tamis. So, mas dadamihan natin yung all-purpose. So, nakita mo naman, diba? Ayun, para na siyang ice cream talaga. Mas gusto ko yung mas konti muna. Kasi pag konti yung tamis, pwede mong dagdagan. Compared pag sobrang tamis na, mahirap ng remedyohan. So, yan lang muna. Second to the last step ay lalagyan natin ng small bits ng cheese. Niliitan ko lang. More on parang light yellow, light peach, puti lang siya. Sa Mr. DIY,
This is plastic cover. 50 pesos lang ata yung 50 pieces. So, maganda dito. Kasya siya kahit medyo malaki yung container or yung pot mo, ganyan. So, pwede ka nang ilagay sa ref to. And then, gagawa naman tayo ng carbonara. So, habang pinapalamig yung fruit salad, prepare ko na yung para sa carbonara natin. So, we have garlic and onion. Ito guys, gusto ko itong mga nabili kong onion kasi sobrang sakto for one cooking, especially pang living alone. So, maliliit lang siya. Pag nagluluto kasi ako, hindi naman sobrang daming serving. So, mas okay sa akin yung ganito. Ano to? 34 pesos. Parang mga 8 pieces yata. So, sakto na siya. Di pala naka-record. So, meron akong binigay na tip. So, sabi ko, kapag meron kang ganitong box from grocery, inalis ko yung mga asukal. So, kung meron kang box, magandang tip dito, pag ito nga nahandaan, syempre madami kang kalat, dami kang mga kung ano-anong balat. So, usually kung dalawa, diba? So, nabubulok, hindi nabubulok. Magandang gawin mo dito habang nagluluto ka. Lagay mo sa harapan mo, so ilapag mo ganyan. Tapos, habang nagbabalat-balat ka, naghihiwa ka yung mga hindi mo na kailangang clutter, so shoot mo na dito. So maganda kasi dito, bawang ganyan, nagbabalat ka ng bawang, 'di ba? So instead na pupunta ka pa sa basurahan, layo. So dito, shoot mo na lang ganyan. Tapos after mo magluto, isa na lang yung box na pupulutin mo, hindi na sobrang dami. Ingredients ng carbonara. So, meron ng onion, garlic. Ang lalagay natin, chicken, bacon, tsaka ham, and mushroom. Yung ham natin for tonight's Christmas Eve, yung slice nga lang. So, nabili ko to sa SNR ng 250 pesos. So, magpa-fry na tayo for Noche Buena and for carbonara. So, patuyuin ko lang to. Alam ko naman guys, yung mga nanonood sa akin, alam ko, marunong din kayo magluto talaga. I know kasi na kaya kayo nanonood sa akin, mostly, mga pang-relax, ganyan, yung stress sa work kanina or sa school, tas gusto mo lang yung parang may background ka na nagsasalita. So, ayan, sige, magsasalita tayo habang nagluluto. Nung time na ang dami ko din iniisip, alam nyo yung mga pinapanood kong mga content, yung mga hindi mo din kailangan mag-isip. So, mostly, pinapanood ko, yung wala masyadong malalim na story, yung mga travel vlogs na mas tahimik, mga cooking vlogs ng... Ang pinapanood ko recently, natapos ko na yung Young Sheldon, Big Bang Theory, pinanood ko ulit yung Hometown Cha-Cha-Cha, King the Land, nagustuhan ko din. Inulit ko yung Backstreet Rookie. Tapos may mga bago kong trinay na Korean drama. Kaya lang, drain up ko kasi medyo nag-iisip ako. So, ayoko nag-iisip. And then, recently guys, pinapanood ko yung mga vlogs ng 2 p.m. Kasi nga, di ba, King the Land. So, si Junho nandun. So, matagal ko naman nang gusto yung 2 p.m. Pero recently, na-rediscover ko sila. So, ang ganda ng mga vlogs nila sa YouTube. Especially yung tatlo. Si Junkei, si Nico, tsaka si Uyong. So, may mga parang travel vlogs sila. Nare-relax talaga ako. So, yun yung mga pinapanood ko. Kaya, sabi ko, okay, gets ko na kung bakit sila din. Ganun. Parang gusto nila yung mga ganitong content. Kasi, alam mo yung parang hindi ka mag-iisip. Para ka lang nanonood ng mga friends mo na nagta-travel. Ganun. Okay, so, ideally, walang oil. Kung non-stick yung pan mo or kung may olive oil ka. So, ito yung sinasabi ko na hindi siya masyadong mataba. Guys, alisin ko lang. Ayan o. So, manipis lang yung taba sa gilid. So, ito na din yung hamon ko for tonight and ham for carbonara. And then, ilagay natin sa pinggan. Ito pa yung top ko, guys. Medyo nakakonsyos akong tumalikod kasi kita yung likod ko. Alam niyo ba kung kailan ko pa top to? Top ko pa to nung more than 10 years ago. Mga 15 years ago, na top ko na siya. Wrap around to, eh. Ang galing niya. So, susuot mo dito sa isang shoulder, tapos iikot mo siyang ganyan, tapos susuot mo din dito. Ang galing. So, ayun. Naisip ko kasing mag-red ngayon dahil Pasko. Tsaka yung skirt ko kasi meron siyang red-red na lines. So, guys, yung chan ko, tsaka yung braso ko, medyo lumaki recently kasi nag-gain weight nga ako. Pati yan, yung pisngi ko medyo nagkalaman. So, okay naman, happy naman ako kasi nga, isa din sa problem ko, hindi talaga ako tabain kahit na medyo
malakas akong kumain. So, gusto ko yung medyo may laman, ganyan. So, medyo nako-conscious lang ako minsan sa vlog kasi alam ko parang, ayun, parang bumabakat, gano'n. Ayun, so medyo nafe-feel ko na yung init. So, wala nga akong tissue. Sa lahat ng nakalimutan ko, tissue. Well, at least tissue lang. Hindi ko nakalimutan yung mga main na ingredients. So, gusto ko sanang ilipat sa mas mahinang apoy. Okay, so sa mga nagtatanong, bakit nakakondo ka? Pero bakit gas yung range mo? Diba usually bawal? Iba-iba din kasi ang patakaran per condo. Pero dito kasi sa amin, syempre required na meron kang fire extinguisher. So, meron naman ako dito sa bahay. Ayan. I think mas delikado ang gas range pag yung talagang enclosed yung condo. Kasi may mga nakakita akong condo na wala masyadong windows. Dito naman, thankfully, talagang madaming windows. Okay. So, okay. Nadidinig nyo ba yung background music? Ang cute nung nahanap ko sa YouTube. Parang 12 hours of Christmas background siya. Mamaya, papakita ko pag nandun tayo sa sala. Okay. So, natapos ko na yung ham. Hindi ko nilahat kasi meron pa namang bukas. So, gusto ko kasi yung ham, yung medyo bagong luto siya. So, ito, this is for tomorrow. So, habang mainit pa yung ating fry pan, ililuto ko naman ngayon tong bacon. Okay, so actually, iniisip ko kung lalagyan ko pa ng manok yung carbonara. Kasi pag kumakain naman ako ng carbonara sa mga resto, usually ang nakikita ko, ham lang din talaga at saka bacon. So ito guys, sobrang useful nung meron tayong plastic sa harapan. So ilalaglag mo na lang siyang ganyan. Hindi ka na pupunta dun sa malayong basurahan. Okay. And then laglag. Ayan, sobrang useful. Hugas kamay. Hugas kamay now, pasma later. Ayan. So, ito nga bacon, pang topping. Hi, Fluffy! Lumalapit si Fluffy dun sa basurahan. Naamoy niya. Hello! So, hindi ko na ito nilagyan ng oil kasi medyo mataba yung bacon. So, maluluto na siya sa sarili niyang mantika. And then, ito another tip na natutunan ko. Halimbawa, di ba, naka-extend yung hawakan ng pot or pan mo. Medyo unsafe talaga to, especially kung may pets or kids ka. Pag nasanggi mo yan na ganyan, tapon talaga, especially kung may sauce, ganyan, mainit, nakadelikado. So, ang gagawin mo dito, either tatabi mo siyang ganyan, or paloob, or basta somewhere na hindi naka-extend yung hawakan. Ayan, so mas safe. So kahit na dumaan ka, nagmamadali ka, hindi siya aksidenteng matatapon. So, habang nagluluto, clean as you go tayo, and pasma as you go. So, yan, disadvantage lang talaga. And then, habang niluluto to guys, share ko sa inyo yung Christmas gift ko for myself. So, ito, bumili ako ng kettle. Sobrang liit, as in good for 2 cups lang talaga. So, couple or ikaw kung malakas ka magkape. Kasi dati 'di ba meron ako dito. Na-order ko lang sa Shopee and nasira na. So, last week nagpunta ako sa mall, naghahanap ako talaga actually. Nakita ko to, sabi ko, hala, ang ganda. Perfect yung size for me kasi nga kung mag-isa ka, konti-konti lang naman kailangan mo. So, nung tinignan ko siya kung magkano dun sa mall, this is it was 1,000 pesos. So, 999. So, pabili na ako talaga eh. Sabi ko, wait lang, check ko sa Shopee. Chinek ko sa Shopee, guys, 780 pesos lang. So, mas mura siya ng around 200, di ba? So, ang laki ng diferensya. Good condition talaga siya. So, dito sponsored, pero yung brand niya, Hanabishi. Maliit lang. So, good for 1 to 2 cups, ganyan. So, single or pang-couple. Yun nga lang napansin ko, compared doon sa isa kong brand na from Shopee. Ito, medyo matagal siyang kumulo. Siguro dahil maliit, mas mahina yung heat niya, ganyan. Mas mahina yung heat capacity. Pero okay lang. Mas gusto ko pa din siya compared pag sobrang laki. Tapos, pa isa-isang baso lang din naman ako ng iniinit, ganyan. So,
So, yan. Christmas gift ko sa sarili ko yan. Ito yung box niya, Hanabishi Water Kettle. Kung gusto nyo i-search, yung code niya, HWK508WHT Water Kettle. 0.8 liters. Yan. We'll check natin. Ang halaga niya ay, ayun nga, 788 pesos. Ayun. So, salamat sa seller. So, itong mantika ng bacon, ito na din yung gagamitin ko later panggisa ng bawang at saka ng sibuyas. Medyo nagtatalsikan na. Gi-apron na tayo. Ito, bigay ito nung bigay ito ng follower nung pandemic pa. Nakalimutan ko. Alam ko meron siyang online shop, kaya niya ako binigyan. So, thank you sa nagbigay. Nagagamit ko pa din hanggang ngayon. So, mas gusto ko sa bacon yung medyo toasted. Konting luto pa. Hi, Fluffy! Medyo matagal lang magluto. Kaya yung iba, alam ko yung iba sa inyo, kapag ganitong Pasko, mas gusto nyo din talaga umu-order na lang kasi mas less hassle. For me, okay din yon, especially kung nakahanap ka na ng mga tindahan ng food na okay sa'yo, alam mong okay naman yung timpla, and yung big enough para sa handaan. For me, okay lang din yon. So, okay na to. So, kunin ko lang. So, ang difference lang kapag bacon strips yung bibilin mo, mas more on madaming laman. Pag ganito kasi, ang binili ko parang bacon bits. Mas mura kasi siya. Mas madaming taba. Yan. So, ngayon, itong natirang mantika, ito na yung gagamitin natin para sa bawang at sibuyas. Okay, so una kong ginigisa lagi ay onion kasi yung bawang prone talaga sa sunog. So, onion muna. Hihiwain ko na tong chicken breast. Di ko na pinakita, pero pinakuluan ko lang naman. So, salt, hugasan mo, tapos salt, and then boil mo siya. Yung water, gagamitin din natin, ay yung chicken broth, gagamitin din natin later para sa carbonara. So, na akong kamay. And, pwede mo siyang, gusto mo gawin mo siya parang himay-himay. Pwede mong gawing parang cubes. Ganyan. Yung pinagkuluan nito, yung chicken broth, pwede mo yun gamitin later. Chicken cubes. So, yun lang, konti lang. Siguro half lang yan, di ba, yung isang buong chicken breast. Siguro half lang tong nilagay natin. Para din pala dun sa mga walang dogs na nanonood ng vlog ko na nagwo-worry, baka may balahibo ng aso, ganyan. Yung mga dogs ko po kasi, ang breed nila ay Shih Tzu. So, yung isa, Shih Tzu pure, yung isa Shih Tzu poodle. So, hindi sila talaga ma-shed. Kahit na, halimbawa, naka-block ako, yakap-yakapin ko sila, wala akong nakikita yung mga balahibo, mga fur nila, kasi hindi talaga sila masyadong nang-shed. Meron pong mga breeds talaga ng dog na kahit wala silang ginagawa, naglalagas sila on their own. Pero yung mga dogs ko, hindi sila ganon. So, safe naman sa mga food, kanya na prepare ko kung nagwo-worry kayo na baka may ganyan, may mga fur, ganon. So, yung mga viewers ko na may dog, alam kong maiintindihan nyo ko na yun nga, hindi naman lahat. Hindi lahat ng dog ay naglalagas. Okay. So, lalagay ko na tong chicken breast. Medyo na-toast ng konti. Mas okay talaga yung patient ka sa pagluluto. Baling matagal. Pero hindi pa naman sunog. Medyo na-toast lang. So, yung oil na ginagamit natin, hindi na ako nag-add ha. Yun pa din yung sa bacon. So, habang niluluto natin ng chicken breast, prepare ko na tong mushroom. Na-drain ko na yung mushroom. Ito, hindi magagamit yung, yung sauce niya. Kasi medyo parang mapait. So, tinatapon ko na. Hindi ko alam kung ginagamit nyo for like mushroom soup or Ako hindi ko gusto. Parang may pait factor for me. Okay, so isang buong kanyon ng pieces and stems. So ito gusto ko din kasi medyo luto siya. Guys, kung gusto mo ng additional flavor habang ini-stir fry mo yung mushroom tsaka chicken, pwede kang kumuha ng
butter. So, recently medyo mayaman tayo sa butter. Punong-puno yung ref ng butter dahil nga nagbe-bake ako. Pero, iba pa din yung ginagamit ko na butter for cooking, for my personal use, at saka for baking. Iba talaga. Kasi, okay, so ito, gusto kong nilalagyan ng butter. Kasi mas malasa talaga. So, ito nabili ko lang sa SNR. Hindi ko masyadong gusto for baking. Parang kulang siya sa lasa. Brand nito, Devondale. So, ginagamit ko na lang for personal use, for cooking. Ayan. Hindi ko alam kung gaano nakahaba tong video, but hopefully, nag-enjoy ka. Iba-iba din kasi ang market sa mga vlog. Halimbawa, yung ganitong kahaba. Usually, hindi manonood dito yung mga first time. Usually, manonood dito yung mga talagang long time viewer, yung talagang may gusto sa'yo. Kasi talagang parang they find comfort in your vlog. So, I know that dahil umabot ka sa part na to na medyo mahaba na, I know that you are a loyal viewer. So, thank you so much. I hope happy yung Pasko mo. Maulan ngayon. So, sana hindi naman napornada yung mga plano nyo, yung mga outdoor party. Okay. Yun, natunaw na yung butter. Salt and pepper. Dito mismo. Grabe, mas bumango nung nagsama yung butter at saka yung pepper. And then for the salt, iba din yung ginagamit ko. Iba yung container ko lagi for salt ng baking at saka salt ng cooking for my personal use. Alam ko kasi, syempre dahil food, nag-worry kayo, baka hindi malinis, hindi sanitary. But I really make sure na yung cookies na sinesell ko sa mga followers, sa mga nag-order, are malinis talaga. Iba lahat. Iba yung mga, even my tools, yung mga kitchen tools, yung mga kahit asin, kahit ganyan maliit na detalye, iba talaga yung ginagamit ko. Para talagang talagang quality talaga. Okay. O, para makita nyo yung legit. Yung salt na ginagamit ko for baking, ito, yung malaki. Mas gusto ko yung ganito, yung sea salt, rock salt, compared pag iodized. Parang may naiiba kasi sa flavor kapag iodized yung ginagamit. So, ayan, titimplahan na din siya. So, prepare mo na. Ang next na nailalagay natin dito ay pwedeng ham, kung gusto mo, kung di pa luto, or cream and milk. So, we have evap milk. Pwede din namang fresh milk, ganyan, kung saan ka comfortable. Ako, komportable na ako dito. And then, isang pirasong cream. Bago pala yan, gagamitin natin yung chicken broth na pinagkuluan nung manok kanina. Kaya maingat din ako dito sa pots and pans kapag nagluluto ako. Kasi yung dog ko palagi nakaganon pag nagluluto ako. Kaya worried ako na, baka may tumalamsik sa kanya. Doon ka! So, nilagay ko na din yung cream at saka yung milk. So, dito wala akong exact measurement. And then, hiwa lang ako ng ham para dito sa ating carbonara. Hi, Fluffy! Okay, and then, let's put the ham. Cheese. So, yung cheese, ito medyo maalat to. So, kung maglalagay ka na dito sa sauce mo, medyo easy ka na lang later sa salt. Kasi medyo salted na din to. So, pwede mo siyang i-grate para mabilis. Kung natamad kang kunin, o di pwede mo na lang i-chop na ganyan. Okay. May melt sa sauce, pero yung gusto ko yung medyo naiiwan ng chunks ng konti. Ayan. Cornstarch. So, natunaw ko ng mabuti. So, medyo lumalapot na siya. So, ayaw ko lang talaga ng sobrang alat. This is my personal salt. Hindi kaya sobrang alat. Ayan na guys, so sobrang creamy na. Hindi ko na makalimutan. Yung pinaka-favorite ko na nilalagay sa carbonara ay parsley. So, 125. Mahilig naman ako dito. Kinchay ata yung nabili ko. Ay, hindi, parsley.
And meron akong tuturong hack sa inyo. Though hindi ko alam, baka alam nyo na din to. So, patayin mo. Okay? And then, same container na lang yung sa kanina. So, we will get 1 egg. Ayan lang. Make sure na hindi na kumukulo or hindi na sobrang init nung sauce mo. Kasi kapag kumukulo, magiging ano siya, scrambled egg ang labas. Mas maganda nga kung medyo maya-maya pa. Kasi pag ganito, maluluto. Lalagay mo lang to ng unti-unti. Haluin mong mabuti. So pag hindi, magiging scramble, maluluto, may buo-buo. So yun na, make sure na wala na sa kalan. Nakapatay na yung kalan. So this will add texture and creaminess sa ating carbonara. Ayan na, sobrang creamy na. And we are done with our carbonara sauce. Dalawa yung binoboil ko. Isa for the pasta, isa para sa Noche Buena ng mga dogs. So, meron ako dito 2 pirasong drumstick. So, gift ko sa kanila to. Pero himayin ko naman later. Mixed veggies. So, syempre mas maganda kung fresh, kung meron kang carrots, ganyan. Pero kung meron ka nito, ito kasi madali lang siya, like madalian. So, later lalagyan ko din para meron silang parang side dish. Ating shrimp. So, ito wala talaga sa plano na gagawa ako. Pero nung nag-grocery ako, guys, nakita ko siya. Ang lalaki. Saan ba yung pinaka malaki? Bumili lang ako good for 1 kasi favorite ko din talaga hipon. Total nito, 250 pesos itong lahat na to. Meron pa tayo ditong naiwang juice from our fruit cocktail, yung sinala ko kanina. So, syempre kung nalinis mo na yung hipon, pwede mo na siyang ibabad ngayon. Ibababad ko lang to dito. Nine pieces lang pala. So, 250 pesos for 9 pieces of shrimp. So, yan. Nakababad na dun sa fruit cocktail. So, magiging maasim na matamis. Uy. Ang pinakamatagal maluto na part ng chicken ay drumstick. Sunod ang thigh, tapos breast, at saka wings. So, yun yung order. Bawa, magfa-fry ka. Unahin mo yung mga nasabi kong part kasi yun yung minsan madugo, tapos mahirap maluto yung loob. Natutunan ko yan nung nag-work ako sa fast food. Meron din siyang order kung paano niluluto yung mga chicken. Gusto ko may vegetable sila fluffy. So, lalagyan ko ng vegetable. Ako, check ko din ng Instagram. Kasi last Christmas, nag-Instagram live si Baekhyun. Si Chanyeol din ba? So, yun. So, inihintay ko. Right now, ang naka-live si Itok ng Super Junior. Ayan, alam ko pag ito mga Christmas Eve nagla-live tong mga to. Alam. And I think okay na din tong dinner nila Fluffy and Loki. And then yung pasta, 1 minute remaining. Gusto ko kasi yung medyo malambot. So tapusin ko lang yung time. So, kailangan ko ng isa pang pot para dito sa shrimp. Ay, kailangan ko pa pala ng garlic dito. Gusto ko yung sobrang daming garlic. So, siguro 2. And, ayan. Okay, tayo na. And, nilagay ko na dito. Akala ko konti lang, guys. Pero madami pa din pala. So, dito na lang yung gagamitin ko para sa shrimp. Ito pa din gagamitin kong butter. So, gusto ko kasi sa shrimp yung madaming butter. And then, gusto ko din dito yung sobrang daming garlic talaga. Guys, seryoso ko nilagay ko lahat yung 2 piraso ng 2
clove ng garlic. Clove ba yun? Basta yung dalawang buo. Guys, sobrang dami talaga. Ang dami ng garlic. Ang dami din ng butter. Hindi nag-live si Beck yun. Sa iba siguro. Wala. Sobrang bango. So, nung kanina nag-start tayong magluto, malinis yung kalan. Pero syempre sa dami ng niluto natin, nag-overflow. Kaya, ayan, medyo nakikita nyo, ganyan. So, ayan nga, kapag nagluluto ako, I always make sure nakapasok lahat yan, yung mga hawakan. Para kahit nagmamadali, hindi ako mag-aalala na baka masagi ko. Lalagay ko na tong ating mga shrimp. So, ito mabilisan lang to, guys. So, di talaga nag-live. Okay, so, plating naman tayo ngayon. Parang dumilim. Okay, dito ko ilalagay yung shrimp. Ilagay ang nyog. Ilagay ang buko sa fruit salad. Di na kasi ako nakabili talagang bago. So, bago ko pa i-serve sa sarili ko, titikman ko na muna. Medyo matigas yung buko. Sakto lang yung tamis. So, ito yung tipo ng salad na hindi ka mauumay kasi hindi siya sobrang tamis. So, more like creamy. Mas ma-creamy. Parang ice cream, ganun. Parang ice cream yung texture niya. Parmesan cheese. Bacon bits. Malinis naman yung kamay ko at ako lang kakain ito. Parsley na yellow-green na. Katingin na si Fluffy, gutom na din siya. Oops. Close-up shot ng carbonara na sobrang daming parsley. Yung pan, pag hinugasan yan, mawawala naman. And then yung shrimp, na madami din garlic at parsley.
So, bago ako mag-Noche Buena, asikasuin ko muna tong Noche Buena ng mga alaga ko, ni Fluffy at saka ni Loki. Tinanggal ko yung lahat ng buto. So, kinat-cut ko na din. Tatakot kasi ako na isubo nila ng isahan, tapos ma-choke sila. So, ayan. Sinearch ko din kung pwede sila ng green peas at saka ng parsley. So, pwede naman. So, yun ang Noche Buena ni Fluffy at saka ni Loki. So, ito yung sinasabi ko na background dito sa TV. So, meron siyang wallpaper and then meron ding instrumental. So, total nito running time is 12 hours. So, kanina ko pa ito pinapatugtog. So, ang Noche Buena natin for tonight, meron tayong buko salad, carbonara, yung garlic shrimp, ham slices, fruits, of course, may cookies, humble dessert, kaya meron tayo dito HT, humble dessert, and meron akong ice cream sa freezer, and of course, our non-alcoholic sparkling red grape. So, pag nag-mukbang pa ako ngayon, magiging sobrang haba tong video. So, gagawin ko na lang part 2. Bukas kasi Christmas. So, ang activity ko naman, bala kong gawin ay ito. So, meron ako ditong parang art therapy. So, gawin ko bukas. And then, to parang painting. And then, pakita ko sa inyo yung gift na nakuha ko from a follower. So, that's our luto for Christmas Eve, guys. I hope you enjoyed kahit mahaba. And kung meron kang tanong or if you want to greet me ngayong Christmas, you can message me on Instagram at Christine Roses. And as always, thank you so much for watching and happy holidays! See you sa part 2. Bye, guys! So sa part 2, titikman ko yung mga niluto natin. Bye! Merry Christmas! Ay! May costume. Kali ka mag-Santa ka, dali. Santa costume si Loki. Oh. Wow, Santa. Halika dali, dito ka. Come. Santa. Santa costume.